O yan. O pati kanina sinasabi ko kanina sa inyo guys, ito. Ayun o. IME has at least 2.5 billion allocation in the 2025 budget, Lacson said. Diba, Mabsat? Uy, talaga to si IME Marcos. Oh, Mabsat. O, yan o. Yung pinakita ko kanina, sorry, hindi nyo pala nakikita. Ako lang pala nakakakita dito. Diba? Agoy. O, meron pa dito. May nakita akong shinare ko dito. Kailangan pakita ko sa inyo saglit. Ito. O, ito. Nako po, masasaktan na naman dito. Ping Lacson. O, pag nasa glass arc ka, huwag kang mambato. Aray ko po. Ay! Allah ka ta, IME Marcos. Ha? May 2.5 billion allocated sa 2025 NEP at tahimik na tahimik sa bilateral o bicameral meeting kung saan pinagdebatehan ang 2026 budget. Pero ngayon, puro tuligsa, kritisismo ang naririnig mula kay Senator IME Marcos. Nago mo. Ito ang binigyan diin ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, M. Lacson, matapos nitong ituro ang 2.5 bilyong halaga ng allocable na inuugnay kay Senator Maria Imelda Josefina Remedios IME Marcos. Ito habang pangalan pa, no? The National Budget Expenditure Program or NEP. Ayun din, ang pananahimik nito ukol sa sinasabing giniling at pork habang tinatalakay ang 2026 budget bill sa BICAM Conference Committee. Agoy. O, diba? Siya ang nag-iingay. Kinikriticize niya ang budget ng 2026. Sinabi niya may tadtad ng pork, may giniling, may tinadtad, pero pork pa rin. Diba? Kung ganyan ang definition niya sa pork, siya ang may pork. Wala siyang moral ascendancy para i-criticize. Siyempre may pork din siya. Unang-una, member siya ng BICAM. Bakit hindi siya nag-raise ng issue nung nasa BICAM siya at tad ng pork ito? Wala tayong naririnig sa kanya pero nandun siya sa BICAM. Wala eh. Props lang yan. Senator Ping. Ganun talaga. Diba? Puro ngaw-ngaw lang talaga. Wala na. Eh kung ganyan talaga, anak ko po, balita ko pa, may binati ko siya ng ano yun, sa Cebu ba yun? Tama ba mga kapsat? Yung sa may Santo Niño, kasi naka-sleeveless daw siya eh. Based dun daw sa kanilang tradisyon eh, hindi daw pwede yung gano'n na naka-sleeveless ka na pumupunta dun sa para-parada. Kasi disrespectful daw sa kanilang tawag nito, kanilang yung festival nila na yun. Diba? Parang yung Santo Niño Festival atang tawag nila doon eh. Doon sa Cebu. Well, check natin. Wait lang. Ito, yun sabi nga ni Ivan Breaking news, IME Marcos na bus kinuyog ng mga taga Cebu dahil pumasok sa Santo Niño Church. Sa Cebu na naka-sleeveless, walang respeto. Aray ko po. Saklap naman yan. Tingnan natin. May ikon ba to? IME Marcos. Sleeveless. Tingnan natin. Alam ko, nakita ko to sa feeds kanina eh. Ito, Amsat. Bumisita sa naka-sleeveless. Nako po. Ano pang sinabi dito? Pinuna umano ng VIP treatment ng Senator IME Marcos na bumisita sa simbahan. Ito totoo. Senator IME Marcos. Ito totoo. Ba't ito? Kanto? Pinuna naman ng mga netizens ang umano'y pag-VIP treatment kay Senator IME Marcos matapos bumibisita sa isang simbahan sa Cebu. Habang hinarang daw kasi ang ibang churchgoer dahil sa mahigpit na dress code. Okay. Pinalampas naman ang sleeveless outfit ng senador. Yan ang agenda weekend. So mayroon silang yung pala nangyari mga kapsat. Meron pala silang special treatment dito kay IME.
Kasi yung mga taga doon mismo, bawal sila magsuot ng sleeveless. Pero itong si Amy, nakasuot. Eh di wow! Oh. Report ni Hannah T. Dinepensahan ni Cebu Governor Pam Baricuatro si Senadora Amy Marcos Agoy. kasunod ng online backlash na natanggap umano ng senadora dahil sa dress code. Binisita kasi ni Senator Marcos ang Basilica Minor del Santo Niño de Cebu kamakailan at spotted itong naka-sleeveless na damit. Sa isang Facebook post, pinaalala ni Baricuatro na ang sinulog ay panahon para sa selebrasyon, culture and community. Naniniwala raw siyang kailangang respetuhin ang church dress codes kasabay ng pagpapakita ng hospitality sa mga bumibisita sa Cebu. Ani Baricuatro, nangyayari talaga ang missteps at misunderstandings, kaya pinipili niya raw ang pag-intindi kaysa panghuhusga. Panawagan niya sa mga kapwa Cebuano, let's not be quick to judge, at dapat daw isaalang-alang ang kahulugan ng sinulog para sa lahat, ang pagmamabuting loob. Bilang longtime friend ni Senadora Amy, may pareho raw silang mga advokasya at dati na rin nagtrabaho para sa food security. Agara namang humingi ng dispensa si Senadora Amy sa mga Cebuano at nagpasalamat kay Baricuatro. Kamakailan ay ikinasalang anak ni Senadora Amy na si Matthew Manotoc sa Cebu Cathedral. Wedding bells were on the horizon nang ikasal ito sa beauty queen na si Jamie Harrell. Kumpleto at supportive ang pamilya ni na Senadora Amy at dati niyang asawa at sportsman na si Tommy Manotoc sa nasabing kasal. Naroon din si dating First Lady Imelda Marcos, kapatid ni Senadora Amy na si Irene at pamangkin at presidential son Vinnie Marcos. Para sa Agenda Weekend, Hannah T, Bilyonaryo News Channel. Yun naman pala yung balita, mga kapsat. Diba? Randy Gorospe, shout out, kapsat. Ayan. Ako. Si Lady Babasiga. Ganun ba? Yes, kapsat. Sa Bicam pa lang sana, nagkuda-kuda na siya. Kung ano-anong reklamo niya, anong papel niya sa Bicam. Props lang. Gusto lang niyang nakikinig lang siya doon, nakikita niya. Hindi ko problema, 'di ba, nandun na siya. Nung natapos na saka siya magngaw-ngaw. Eh problema kasi sa nila, hindi kasi favor sa kanila. Especially na nasa minority sila. Masama loob ng mga yan sigurado. 'Di ba? Nako po. O siya, Mabsat, agoy. So yan lang po muna, Mabsat, dito sa ating plano nila kay Pangulong Bongbong Marcos, no? Nakakasuhan daw nila ng impeachment. Go ahead, 'di ba, Mabsat? At itong si Inday Lustay problema na kasi palapit na ang February 6 na kinakatakutan na naman ng mga kaalyado niya, pati mga supporter niya, mga bobo, 'di ba? Kaya, Mabsat, ako po, mag-ingat-ingat po tayo. But anyway, ito pag-usapan naman natin, next topic tayo, Mabsat, no? Subtopic na tayo. Maraming salamat po, Mabsat. Countdown lang muna saglit. Subtopic tayo. Here we go.